Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer na tiyak na problema nating lahat, lalo na ng mga senior na laging nasa bahay. Sabi niya, "Dok, ang taas-taas na ng bill namin sa kuryente. Halos yun na ang kinakain ng pension ko. May paraan po ba para makatipid?" Alam nyo, kada buwan parang may kasamang kaba at dasal ang pagbubukas natin ng electric bill. Sana naman bumaba na. Pero imbes na bumaba, parang lalo pang tumataas, di ba? Yung dating 1,500, biglang naging 2,500. Tapos ngayon, 3,500 na. Ang sakit sa bulsa at sa puso. Kaya, heto na. Hindi natin kailangang magtiis sa dilim o magtiis sa pawis para lang makatipid. Ang kailangan ay diskarte at tamang kaalaman. Ibubunyag natin ang 7 simpleng gawain na kung uugaliin ninyo, siguradong may ibababayang Meralco bill ninyo. Pang-una sa ating listahan, hugutin ang mga saksak para iwas vampire power po tayo. Akala natin, pag pinatay na natin ang TV sa remote o yung electric fan sa switch, okay na, zero na ang konsumo. Hindi po. Habang nakasaksak ang mga yan, mayroon pa ring tinatawag na phantom load o vampire power. Patuloy pa rin silang sumisipsip ng kuryente ng paunti-unti, 24/7. Ang TV, ang microwave na may orasan, ang charger ng cellphone na iniwan mo sa saksakan kahit hindi ginagamit, lahat yan ay mga vampire. Ang payo ko, bago matulog o bago umalis ng bahay, ugaliing libutin ang bahay at bunutin ang mga saksak na hindi naman kailangan. Para mas madali, gumamit ng extension cord na may sariling switch. Isaksak mo diyan ang TV, sound system at iba pa. Pagkatapos gamitin, isang pindot lang sa switch ng extension, patay na lahat. Isipin nyo, yung pa-piso-piso na konsumo ng mga yan araw-araw, pag pinagsama-sama, daan-daang piso rin ang katipiran sa isang taon. Pangalawa, linisin ang electric fan at aircon filter. Napansin nyo ba na yung electric fan nyo dati ang lakas ng hangin pero ngayon parang bumulong na lang kahit naka numero 3 na? O yung aircon ninyo dati nanginginig ka ng lamig pero ngayon parang electric fan na lang din? Madalas ang salarin ay yung alikabok at dumi na nakabara. Ang payo ko, kapag madumi at makapal ang alikabok sa hélice ng fan at sa filter ng aircon, mas nahihirapan yung motor na humigop at magbuga ng hangin. Para kang tumatakbo na may takipang ilong mo. Mas kailangan mo ng effort, mas napapagod ka. Ganon din sila, mas malakas silang kumonsumo ng kuryente para lang maibigay ang parehong performance. Linisin ang hélice ng electric fan minsan sa isang linggo. At yung filter ng aircon, hugasan gamit ang tubig minsan sa isang buwan. Hindi mo kailangan ng technician para dyan. Gaganda na ang buga ng hangin, bababa pa ang konsumo ng kuryente. Pangatlo, ayusin ang loob ng ref. Ang ref ang isa sa pinakamalakas kumain ng kuryente dahil 24 hours itong nakasaksak at gumagana. Ang mga pagkakamali natin, basta na lang tayo nagsisiksik ng mga pagkain, pinupuno hanggang wala nang makitang space. Ang payo ko, ang ref parang aircon. Kailangan ng space para makadaloy ng maayos ang lamig na hangin. Kapag siksik, mas matagal magpalamig ang kompresor. I-practice ang 2/3 rule. Punuin lang hanggang 2/3 ng space. I-check din ang goma sa pinto ng ref. Kumuha ng isang papel, isara ang pinto na nakasingit ang papel. Kung madali mang mahugot ang papel, ibig sabihin maluwag na ang goma at tumatagas na ang lamig. Kailangan ng palitan. At pakiusap, huwag gawing cabinet ang pinto ng ref. Yung bukasara ng bukasara para lang tignan kung anong meron. Isipin mo muna kung anong kukunin mo bago buksan. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa aking listahan, lumipat sa LED na bumbilya. Yung mga luma nating bumbilya na kulay dilaw, yung incandescent bulb na parang may spring sa loob, o yung SFL na paikot.
Yan po ay mga lumang teknolohiya na napakaaksaya sa kuryente. Mas marami pang init ang binibigay na yan kesa sa liwanag na nagpapainit pa lalo sa loob ng bahay. Ang payo ko, oo, medyo mas mahal ang LED na bombilya sa simula. Isipin ninyo itong investment, hindi gastos. Ang LED gumagamit ng hanggang 80% na mas mababang kuryente. Mas matagal pa ang buhay nito, umaabot ng ilang taon. Unti-untiin ninyo ang pagpapalit. Umpisahan sa mga ilaw na laging ginagamit tulad sa kusina at sala. Sa loob lang ng ilang buwan, bawi mo na ang pinambili mo galing sa natipid mo sa kuryente. Panglima sa ating listahan, gumamit ng natural na liwanag at hangin. Simpleng-simple pero laging nakakalimutan dahil sa nakasanayan. Pagsikat pa lang ng araw, nakabukas na agad yung ilaw sa kusina at sala, pati electric fan, pero sarado naman yung mga bintana at kurtina. Ang payo ko, sa umaga, gawing ritual ang pagbubukas ng lahat ng bintana at paghawi sa kurtina. Hayaan ang liwanag ng araw na pumasok. May disinfecting effect pa ang sikat ng araw. Ang natural na hangin ay mas presko pa. Hanggat maaari, huwag munang gumamit ng ilaw at electric fan kung maliwanag at mahangin pa ang labas. Matututo tayong mag-adjust sa panahon. Disiplina lang po ito sa simula, pero pag nakasanayan, malaki ang matitipid. Pang-anim sa ating listahan, magplantsa ng isang bagsakan. Heto yung isang ugali na malakas kumain ng kuryente nang hindi natin namamalayan. Yung mamamplantsa ka ng isang uniforme ngayon kasi yun ang susuotin, tapos mamaya may nakita kang isang damit na lukot, isasaksak mo ulit yung plantsa. Ang payo ko, ang plantsa parang sasakyan, kumakain ng pinakamalakas na kuryente sa starting o sa proseso ng pag-iinit. Kaya kung painit patay, napakaaksaya sa kuryente. Ang diskarte, ipunin ang lahat ng paplantsayin at gawin ito ng isang beses lang sa isang linggo. Igrupo mo pa yung mga damit, unahin yung mga makakapal na nangangailangan ng mataas na init at ihuli yung mga maninipis. Kapag tapos ka na sa mga makakapal, patayin mo na ang plantsa at gamitin ang natitirang heat o yung residual heat para plantsahin yung mga maninipis na damit. At ang pangpito sa ating listahan, ang tinatawag na hugot saksak na diskarte sa rice cooker. Heto ay isang simple pero epektibong diskarte na marami ang hindi gumagawa. Ang keep warm function ng rice cooker ay patuloy na kumakain ng kuryente. Ang payo ko, subukan ninyong magsaing 1 oras bago pa ang aktwal na oras ng pagkainan. Kapag nag-click na at luto ng kanin, hayaan mo muna ng 10 hanggang 15 minuto para maluto ng husto sa steam. Pagkatapos nun, hugutin agad ang saksak. Dahil insulated naman ng rice cooker, mananatili pa rin niyang mainit hanggang sa oras ng pagkain nang hindi na kumukonsumo ng kuryente. Yung 1 oras na keep warm sa tanghalian at 1 oras sa hapunan, araw-araw, pag pinagsama-sama sa 1 buwan, malaking kabawasan din yan sa bill. Mga lolo at lola, ang pagtitipid sa kuryente ay hindi magic. Ito po ay koleksyon ng maliliit na tamang gawi. Bawat saksak na hinugot, bawat filter na linisin, at bawat bombilya na pinalitan, kapag pinagsama-sama ay malaking ginhawa sa ating bulsa. Sana po ay nakatulong ito. Maraming salamat po at God bless.